Naririto po tayo ngayon sa may Resorts World Manila kung saan naganap nga po kaninang pasado hating gabi ang pamamaril at panununog ng isang lalaki dito po naman sa may area ng casino ng Maxims. At marami po ang ngayon ay nangangamba dahil may mga kababayan pa rin po tayong nawawala at gayon din may mga napaulat na ring namatay. At mamaya ihahatid ko ang kabuuang balita niyan maya-maya lamang po. At mula naman dito sa GMA Network, tututukan din natin ang iba pang mahalagang balita, lalo na sa Mindanao kung saan ipinatutupad ang martial law. Partner, nakakalungkot na balita dahil kanina nga nung sinabi ni Chief PNP Bato de la Rosa na hindi ito isang terror attack, marami ang nakaluwag ng maigi, nakahinga ng maluwag. Pero ngayong hapon na ito at ay talagang bumungad na naman sa atin yung balita na merong 37 na ang patay dito po naman sa pangyayari sa Resorts World. Kabilang na dyan ang gunman. Ang sinasabing dahilan ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ay baka daw ito ay na-suffocate, partner, At alam naman natin na talagang sa ganitong pagkakataon, mahirap talaga kumalap ng mga impormasyon, patingi-tingi nga dumarating ito sa atin. Pero ang napaka-importante rin na manote na ito nga gunman ay wala na, nagpakamatay nga ito at sinunog ang kanyang sarili. In fact, nakakuha tayo kanina lamang ng larawan din mula mismo sa Southern Police District Director na si Tomas Apolinario. At doon sa ating ipapakitang larawan ng suspect, partner, ay makikita natin ngayon na ito nga ay tumugma doon sa initial na sinabi ni Chief PNP Bato de la Rosa na ito ay isang Caucasian. Malaki ang kanyang pangangatawan. Matangkad daw ito, around 6 ang kanyang height. At ito nga ay may dala na baby Armalite. Ito ay kuha doon sa second floor stairwell. Ang ating iba pang impormasyon na nakuha ay ito daw ay dinadaanan nung ilang mga empleyado rin nitong hotel na ito. At doon naman sa isa pang kuha na ibinigay din sa atin ng PNP ay makikita naman natin, partner, yung kanyang sunog na bangkay. Ito yung nakita natin bukod doon sa baby Armalite na patuloy natin pinapakita na ito yung suspect. Ito na yung mismong sunog na bangkay na sinasabi nga ng nakita, nadatnan na ng mga tauhan ng PNP na nasa loob ng room 510 sa Maxims na sunog beyond recognition na. Pero ito daw may hawak pa rin na baril, as you can see, doon sa kanyang larawan, hindi niya binitawan yung kanyang long firearm at meron din isa pa na short firearm itong nakatabi sa kanya. Ang manner of which ay na sinasabing paano niya nasunog ang sarili niya ay binuhusan daw niya, partner, ang kanyang sarili ng gasolina, nagtalukbong ito ng kumot at sinilaban ang sarili. So iyan yung mga nakikita natin na bukod doon sa mismong area nung pinagsunugan, marami rin, partner, na hanggang sa mga oras na ito ay nagro-room to room pa yung ating mga kapulisan para malaman kung may mga iba pang natrap dito naman sa Resorts World Manila or itong area ng Maxims kung saan nakita nga itong bangkay mismo ng gunman. Ito nga ay sinasabing baka daw mayroong mental problem dahil nirule out naman talaga ng PNP na ito ay isang terrorist attack. Unang-una, wala raw ito na binaril o tinangkang saktan talaga, lalong-lalo na dahil ito ay dumaan doon sa may second floor parking na may dala na siyang baril. Yung kuha ng CCTV doon mismo sa parking ay hindi pa rin nila makuha, ayon yan kay NCRPO Chief Albayalde. Hindi pa nila nakikita yung buo doon sa kung ano yung kotse na ginamit, kung nasaan ito nakaparada at ang pinagtutuunan nila ngayon ng pansin, partner, ay yung pagpasok, wala nga daw itong binaril kahit na hinabol pa ito ng isang lady guard. Ang pinaputukan niya ay hindi yung lady guard, kung hindi yung LCD monitor. At syempre, pagpasok niya doon sa lock naman mismo ng kung saan nakatago ang mga chips, yun yung kanyang binira ng kanyang baby Armalite. So, wala daw indikasyon na itong suspect na ito, partner, ay isang terorista. Bagamat nakakalungkot isipin na sa nangyaring pagsunog niya nung ilang mga casino tables at syempre sa kanyang sarili doon sa kanyang kwarto diyan na sa room 510 na natagpuan nga siya
ay may mga iba pa rin nadamay dahil din sa kapal ng usok at pinapaniwalaan na ito nga ay na-suffocate. No? Partner, hanggang sa mga oras na ito ay kumukuha pa rin tayo. Sinusubukan natin kumuha ng iba pang mga detalye. Pero ang ating nakausap naman na close-in personnel ni Chief PNP Bato de la Rosa na si Glenn Aligado ang nagsabi sa atin na kasalukuyan na nasa Malacanang si Chief PNP Bato at nagbibigay na nga ng briefing o nagbigay na ng briefing sa ating Pangulo. Partner? Partner, meron na ba tayong impormasyon kung yung mga biktima ay nasa casino or ito ba yung mga nakatira dyan sa hotel, sa area? Meron na ba tayong ganitong impormasyon? Partner, alam mo, napakatipid talaga nung kanilang mga binibigay sa ating impormasyon. Ano? Pero ang sinasabi lang sa atin, nagro-room to room sila para daw makakita pa sila no, ng possibly baka may mga natrapa. So, we are presuming na may ilan din dahil nga doon sa pagsunog nitong gunman sa kanyang sarili na doon mismo sa area o sa floor siguro na yon ay nagkaroon ng matinding usok at maaaring may mga hotel guests no, na nandoon sa palapag na yon. Bukod pa ito kasi doon sa sinasabi na nagsunog din ito ng casino tables. Ano? So, hindi natin matiyak ano, kung saan mismo ang pinakamatinding area kung saan marami ang sinasabi nga na namatay. 36 ang sinasabi ng PNP na kanilang bilang, 37 naman para doon kasama na yung gunman. At partner... Samantala, partner, yes, go ahead. Okay. Partner, sige lang. At, nabanggit mo kasi kanina na meron pang mga nawawala at yung pamilya ng mga ito nariyan ba sa harap ng hotel at paano sila inaasikaso nitong Resorts World Manila? Alam mo partner, sa atin na lamang na paglilibot kaninang umaga dito sa Resorts World, nakakalungkot talaga dahil maraming tayong nakasalubong o maraming lumapit sa atin ano, na iba't ibang mga pamilya na nakikita nating umiiyak, hinahanap yung kanilang mga nawawala pa ring mga kamag-anak o mahal sa buhay. Ano. Ang kaninang particularly nakausap natin ano, ay ang dating aktres na si Azenith Briones. No? Naririto siya noong gabi na umatake itong gunman, pasado nga hating gabi. At kung ating mapapakita lang sana no, yung kanyang video na nakuna natin kanina, etong si Azenith talagang may bakas pa no na ng kanyang parang sunog yung kanyang damit ano. At alalang-alala, that was around mga 7 AM. Nangyari ito ng hating gabi, 7 AM. Wala pa rin siyang balita, hindi niya makontak ang kanyang asawa. Ang ganyan din ang iba pang mga nakausap din natin ano, partner. Dahil doon naman sa area naman, kanina dito rin sa may Resorts World, banda doon sa may dulo, no, may isang ali naman na nagpupumilit no, na pumasok kasama ang ilan pa niyang mga kamag-anak at sinasabi na nakausap niya pa rin ano, sa telepono yung kanyang kamag-anak. Pero ayaw siyang papasukin ng PNP dahil na rin sa seguridad. Ano? Hindi, nung time na yon, kaninang umaga partner, talagang napakahigpit lalo ano, maging sa media. Dahil na rin siyempre, inililibot ang lahat, ano, sinisiguro na wala nang iba pang kailangang katakutan o pampasabog man o kung may iba pa ba, at least at that moment na contain dahil nga nagpakamatay na itong gunman, ka-partner. So partner, mabuti na lang at hindi na kumalat yung sunog dyan sa hotel pero I understand na karamihan sa mga namatay ay dahil sa suffocation dahil halos puro carpet yata yung nasunog doon sa ginawang panununugan itong gunman bago siya nagpakamatay. So nakapasok ba kaagad yung mga bumbero dyan or lumaki pa yung usok kaya marami yung nadamay dyan na partner? Kaninang umaga, nung tayo ay naririto, no, ay nakita natin at sinasabi na sa atin ni NCRPO Chief Director Oscar Albayalde na contained na yung sunog. Ano? Pero nakikita natin na makapal, na lumalabas pa rin ito doon sa gusali ng Maxims. Ano? Although sinasabi nila at that time, hindi pa nila alam kung nasaan yung gunman. Ano? Hindi pa matukoy at that time. Pero ang makikita natin ay makapal na usok at contained na daw by at least nung mga oras na yon around 7. Pero ang nakakalungkot nga, nakausap din natin itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at kanyang mga aide, ano, na nagpumasok sila, kasama nila si NCRPO Chief Oscar Arbayalde,
nung nalaman nga na patay na ito o nagpakamatay na itong gunman. At partner, ang talagang una nilang nabanggit na hindi kami makakatagal sa loob. Yun ang kanilang pahayag. Ganun pa rin kakapal yung usok pa rin sa loob. Ano? In fact, nung lumabas sila, ay naamoy talaga natin, amoy na amoy, yung amoy usok pa rin sa kanilang mga damit. Ito'y kumapit na sa kanila. No? Talagang malalaman mo din, sabi nga nila, kapag pasok mo pa lamang kung gaano kapal yung usok dahil halos hindi sila magkakitaan. So, yun yung mga description. Ano? As of that moment, makapalang usok. And we can just imagine, partner, sa isang hotel, sabi mo nga, wall-to-wall carpet yan, hindi ba? Talagang makikita din yung mga daan sa corridor at dikit-dikit yan. So, hindi natin may iwasang maisip ano, na mabilis ding kumalat itong apoy. Maaaring nagmula doon mismo. No? Aside from doon sa casino, maaaring ito mismong cadaver, no, na nagsunog yung kanyang, nasinunog yung kanyang sarili, yung gunman, tagal din siguro itong nasunog dahil hindi naman lingid sa kaalaman na matagal masunog ang katawan ng isang tao, hindi ba, partner? Maybe tumagal at nakita natin na talagang beyond recognition yung itsura nung bangkay na ipinadala naman sa atin na larawan mula sa PNP. So obviously, partner, talagang marami pang detalye na hindi natin alam at hindi pa ibinubunyag ng Philippine National Police. Dahil of course, under investigation pa at sinabi mo nga ay nagkakwarto-kwarto pa yung mga rescuers at tinitinan kung talagang meron pa bang ibang mga nadamay. Sana naman ay hindi na. So isang katanungan na lamang, partner, bago natin ituloy yung report dyan. So at this point, walang centralized pa na lugar para magpunta roon yung mga kaanak ng mga biktima na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay or numero man lang sana na pwedeng matawagan or area dyan sa yung lugar na pwede nilang puntahan para hindi naman sila pakalat-kalat dyan sa Resorts World area, partner. Oo. Unfortunately, partner, yan ang kaninang tinanong din natin kay Chief PNP Bato na sinabi niyang gagawin nila. No? Magtatalaga sila ng isang area, kumbaga, para mapuntahan ng mga kamag-anak na naghahanap pa rin ng kanilang mga mahal sa buhay na hanggang sa ngayon ay hindi nila nakikita o nakokontak na. Pero sa ating paglilibot so far dito no, sa area, at least kung nasaan tayo, no? Hindi ko alam kung nagtalaga sila somewhere else sa partner, no? Pero dito sa area kung nasaan kami naglibot, wala tayong nakita na anong paman na mga desk, assistance desk, no? Ng PNP para sa mga kamag-anak. Samantala, partner. Go ahead, para partner. sa iba, oo. Meron pa tayong mga ilan pa no na mga nalaman din kanina no na bukod doon sa naghahanap ng mga kamag-anak nga, partner, I think it's also important to note na yung ilan sa mga kamag-anak na nakukontak pa initially yung kanilang mga kamag-anak, yan may mga natatanggap tayong ganyang report, ano? Pero ngayon hindi na daw nila makontak. So lalong dumadagdag yan doon sa kanilang kaba. So hopefully and we pray na sana hindi na madagdagan pa yung bilang ng mga nasawi na umabot nga doon sa 36, ano, at 37 kabilang yung gunman.